Eto na, ngayon ko lang talaga na-tsempohan tong crayfish na to sa labas eh. Magbuhat nung observe natin na buntis siya. Hindi siya masyado naglalalabas ng hides, lalo na sa araw. Kumot ngayon eh, 3:00 ng madaling araw. Andito siya sa labas. Yun nga lang madilim. Mataas kasi yung ilaw dito. Tapos lumang plastic container pa yung pinaglalagyan niya. Ang labo. Tsaka yung cellphone natin hindi kasi ganun kalinaw. Pero kahit paano makikita naman yung itlog niya talaga. Kaya iilawan natin siya ng maliit na flashlight para matutukan natin yung itlog. Sakto lang naman talaga dahil 4 days ago nung ma-observe natin na buntis siya. Talagang after nun, 3 araw bago lumabas yung itlog talaga niya. Hindi pa natin talaga makikita yung kapag bago-bago pa lang siya na close up na lang natin para makita natin yung mga itlog. Ayan, medyo nakikita na natin siya. Yung kulay orange. Nakikita nyo ba siya? Malabo kasi talaga yung cellphone eh. Ayan o, kung iilawan ko, ayun o, nakikita nyo. Medyo mas marami siya ngayon kesa doon sa unang itlog na na-hatch niya. Pero ganun talaga yung pagka unang pagbubuntis ng mga crayfish, konti lang talaga yung nagiging itlog. Tapos sa pangalawa at sa mga sa susunod, padami na padami yung mga nagiging itlog nila. Pero pagka nakahanap ako ng lagayan na kahit lumang aquarium, ililipat ko to para mas madali at mas kitang-kita natin yung mga itlog niya. Tsaka kung ano yung mga ginagawa niya, yung kilos niya, kung okay siya, kung masigla ba siya, o kung ano yung kanyang kondisyon. Ito, pagka nag-hatch to at madami talaga to, ayun na naman ang problema natin. Lagayan na naman. Kailangan na naman natin makapag-produce ng bagong lagayan. At hanggat maaari, mas malaki dapat yung makuha nating lagayan kasi mukhang marami to eh. Para maiwasan na rin yung mortality at hindi sila mabansot, lumaki sila ng maganda. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Palike naman ang video natin at dun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe naman po kayo, libre naman po yan. Bye! Thank you!